Po sa ating lahat, samahan niyo po ako, almusal tayo with Neb. At sa ating pag-uusap po, alam naman natin, nakasama natin si Jesucristo sa ating gitna, no, habang tayo mag-uusap ng kanyang mga salita. Ang sharing po natin ngayon ay isang awit po, no? Isang awit na ang pamagat ay "You're the best thing that ever happened to me." I'm sure marami ho sa atin ang nakarinig na ng kantang ito, no? So sabayan niyo po ako, akin po itong aawitin ngayon ng merong karaoke at atin itong pagnilay-nilayan kung ano po ang mga lyrics nito mamaya, no? At saan ito nakasaad sa kasulatan ng ating Panginoong Jesus. So play ko na po, ha. I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. Anyone should ever write my life story, putulin na po natin doon, ano? At atin na po itong pagnilayan. Ang ganda po ng awiting ito kasi relate ko ito eh. Napapaiyak nga ako sa ibang part nito nung inaawit ko ito kagabi. Dito po, atin po pag-usapan na sa buhay natin, hindi naman po palaging masaya, no? May mga dumarating din pong pagsubok na pinagdadanasan natin, pero mga pagsubok na ito ay siya rin namang nagpapalapit sa atin sa Panginoong Diyos at tumatatag din po tayo, no? May dahilan po kaya ito ibinibigay sa atin. So ito ho yung mga ups and downs natin sa buhay natin na hindi naman natin maiiwasan dahil ito ay talagang mangyayari. Pag binasa po natin ng Ecclesiastes 3:1, "To everything there is a season, a time for every purpose under heaven." So malinaw naman po ang pagkakasabi. Tapos ang praise God po, no, na kahit na anong bigat na yung pinagdadaanan natin, binibigyan niya pa rin po ito ng luwag at gaan. Tinutulungan niya tayong magbuhat, ano ho ba? So grabe po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, ano? Kaya nga sinasabi, yung faith mo ay yung downs mo parang gumagaan, nangungunti na lang dahil kasama mo ang ating Panginoong Jesus, no? Sabi niya rin po dito na hindi laging swerte, di ba? Kasi yung sinabi niya na, well, I guess you could say that I've been lucky. I've been lucky po, hindi po yun ang tamang salita doon, no?
Kasi sabi sa James 1:17, no, every good and perfect gift is coming from above, coming down from the Father. So ito po yung mga magagandang bagay na biyaya pala ito ng Panginoon. Akala mo swerte, that's how we interpret in this world, pero this is a blessing. This is a blessing that comes from heaven above. Malinaw naman po yung pagkasabi, di ba? Tapos, ang buhay natin ay isang kwento, isang istorya, ano po, na pwedeng mabasa ng kahit na sinong tao. Pag tiningnan natin ang deeper meaning po niyan, is kung anong ginagawa natin sa buhay natin, yun ang nagiging personality natin. At kung anong personality natin, yun din ang napaparamdam natin sa ibang tao. Kaya nagiging kwento, nagiging alam nila kung anong klaseng pagkatao ka. Sabi nga po sa 2 Corinthians 3:2, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. Hindi ho ba? Ngayon, pag dumaranas naman po tayo ng mga kahirapan, tagumpay, ang kasama po natin dyan ay laging ang Panginoong Hesukristo. Whether there is pain and glory, di ba? Andoon lagi sa kwento o sa pahina natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi, ang paganda po, ano? Romans 8:28, and we know that in all things God work for the good of those who love Him. Kasi mahal natin ang Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos. Sumasampalataya tayo sa Kanya. Kaya maging mabigat man, maging maganda man, kasama po natin lagi siya. At yun ang pinakamagandang nangyayari sa buhay ng isang tao. Hindi ho ba? Wala nang hihigit pa sa kabutihan ng Diyos. Kasi kaya kanyang bitbitin in times of trouble. Kaya kanyang paligayahin kung kailangan mo sa tapdang panahon. Psalm 73:25-26, sabi niya po, whom I have in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. Ang ganda po, no? So wala nang hihigit pa sa pagkakaroon natin ng Diyos. Sabi din po, there had been times, di ba? When the times were hard. Pero nalalagpasan natin yung mga pagsubok, yung mga unos sa buhay natin, nalalagpasan natin. Bakit po natin nalalagpasan? Hindi niya tayo iniiwan. Nandun siya lagi sa ating tabi upang tayo hindi malugmok at upang tayo ay buhatin ulit para bigyan ulit tayo ng lakas at bigyan ulit tayo ng pag-asa. Isaiah 43:2, sabi po, when you pass through the waters, I will be with you. They will not sweep over you. So, bantay ka ng Panginoon. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga, pag tayo po ay dumaranas ng sufferings, ito po ay nagpo-produce ng perseverance, nagpo-produce ito ng character, at nagpo-produce ito ng hope. Dahil po, yung sakit na nararamdaman natin kapag nariyan ang pag-ibig ng ating Panginoon, siya po ang nagkokontrol nito. Binibigyan niya tayo ng lakas, binibigyan niya tayo ng pag-ibig para dalhin kung anuman ang bigat na ating nararamdaman. Ano po? So, Romans 5:3-5. Di ba? Doon po sinasabi yung suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. But because God's love has been poured into our hearts. Ang ganda po, hindi ho ba? So, yan po pagka nasasaktan ka, nararamdaman natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po ang ating pag-uusapan ngayon. Nawa po ay may napulot tayo sa napakagandang awitin. Subukan yung kantahin. Subukan yung i-feel sa sarili nyong personal na buhay. Ano po? So, maraming salamat po. Kita-kits tayo ulit. Almusal tayo with Neb. Ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoong Diyos. And God bless po sa ating lahat.